Magandang hapon po at happy Sabat po mga kapatid. Ako po ay natutuwa dahil nabigyan po ako ng pagkakataon ng ating Panginoon at ng AY Department na mag-share ng ating devotional para nga po sa Sabat na ito. And the title of our devotional is The Grocery Store Clerk. So ito po ay tungkol sa isang kabataang lalaki na siya po ay nagbabantay sa tindahan sa isang grocery. So particularly po siya ay nagmamanage ng till or yung tagakuha ng bayad, yung nagsascan at kumukuha ng bayad. Ang pangalan po ng ating pangunahing tauhan ay si Jim Davis and he is working in a grocery store. So siya po ay very proud sa kanyang trabaho, kinakatuwa niya po yun, at very passionate po siya, and he's a responsible young guy. So sa Philippines po, di ba, medyo hindi sikat na lalaki po ang nagkakashier. Pero sa Amerika po, mga lalaki po or babae or kahit sino na capable ay nagkakashier. At ito nga po si Jim Davis. He is a young man. He is very good at what he does. At sa tinagal-tagal po niya na pagtatrabaho bilang cashier ng store na yon or grocery store clerk, meron po siyang naging pet peeve. So pag sinabi po nating pet peeve, yun po ay ang mga bagay or mga katangian ng ibang tao na medyo kinaiinisan natin when we get annoyed. And for Jim Davis, ito yung mga batang maingay, unruly at umiiyak po habang sila ay namamalengke. Tapos, dagdagan pa natin na yung parents nila ay sumisigaw lang, pinapagalitan sila, pero hindi naman gumagawa ng paraan para tumahan ng kanilang mga anak na para tumahimik. So, yun po yung talagang sabi nga niya ay na medyo nakakagigil sa kanya. Yung tipong everybody is busy doing their task, mag-iingay yung anak mo, hindi mo man lang sawayin para tumigil, kundi dadagdag ka pa sa ingay. So, yun po ang talagang nagki-cringe po siya. So, one day, habang siya po ay nagka-clerk, so sa grocery, yan, so may mga pumipila, so meron pong pumila sa kanya na medyo marami ang binili. So sabi niya, sige po, ilagay niyo na sa counter, tapos bibilangin ko. So alam naman po natin na kapag nagka-cashier or nagka-clerk po, i-scan yung item, tapos lalabas na yung price. Kunyari, babasahin po niya ay tuna, $15. Dollars po kasi. Tapos chocolate, $2. Ganyan. So, tuloy-tuloy lang po siya dahil marami nga po yung grocery ng kanyang client, tinuloy-tuloy po niya. And then, all of a sudden, may sumigaw na bata po sa likod niya. So, parang sabi niya, ano ba yan? Ang ingay naman. At sinundan po itong pagsigaw ng bata na ito ng malaking boses na sabi, get down! Sabi niya, hay nako, hindi na lang kasi kargahin yung bata or bigyan ng pagkain, kailangan pampagalitan. So siya, wala siyang pakialam sa nangyayari sa paligid niya, basta siya, si Jim ay tuloy-tuloy lang sa kanyang pagtatrabaho. Ini-input niya yung kanyang mga, yung pinamili ng kanyang customer, kinukuha niya yung barcode, tapos iniisa-isa niya yung item. So medyo matagal. Ganun lang po ginagawa niya, wala siyang pakialam. Sa paligid po niya, basta siya, gusto niya matapos na agad yung client niya kasi medyo madami nga yung mga nag-grocery ng panahon na yon. Tapos yun na naman yung bata, Tapos narinig na naman niya yung malakas na tinig na nagsabing, get down! Tapos siya, wala pa rin po siyang pakialam. So tuloy-tuloy pa rin niya. Kinukuha niya yung grocery, tapos nilalagay niya sa counter, chine-check out niya isa-isa. And after ma-check out na lahat, ang sabi niya sa kanyang client, that will be $89.95, sir. Pero laking gulat po niya. Bakit po kaya? Kasi pagtingin niya, nakaganto po siya. Pagtingin niya sa paligid niya, wala yung customer niya. Niya, ha? At pagtingin niya po sa likod, sa buong grocery, ang nakita po niya ay ang mga customers at ibang mga employees na nakadapa na sa lupa. At pagtingin niya pa sa isang gilid, alam niyo po kung ano ang nakita niya? Ganito po.
nakita po niya ng isang mama na tumatakbo palabas na ng tindahan. So siya po ay nagtataka. Nagkakagulo yung mga tao sa paligid niya. Sabi niya, anong nangyari? So sabi po ng isang kasamahan niya, Jim, alam mo ba, nung sinabi ng mamang yun, na get down, ay nakatutok na ang baril niya sa likuran mo. So papaputukan ka na niya kasi hindi ka nakikinig sa kanya. At siya naman si Jim, syempre nagulat siya. Sabi niya, wala siyang alam na gano'n na pala nangyayari sa kapaligiran niya. So the story ends there. So mga kapatid, ini-illustrate po ng story na ito na tayo, bilang mga Kristiyano, mga Seventh-day Adventist, mga kabataan kagaya nyo, mga magulang, mga bata, ay marami tayong noises na naririnig sa ating paligid, sa ating mundo. Pwedeng nabalitaan natin yung favorite nating K-pop group ay may concert. Or narinig natin yung bago nating palabas na sinusundan ay may season 2, season 3. Maari namang sa ating school, ang daming assignment, ang daming project na pinapagawa. So, napaka-busy po natin sa ating mga ginagawa na katulad ni Jim, hindi na natin mataas yung ulo natin to look around us. Ngayon po, ang very, very rampant pa din po for 2 years ay yung COVID. So, sabi, nawala na yung COVID, nagkaroon na ng mga variants, tapos nagkaroon na ng Omicron, tapos may Omicron na bago na naman po. So parang ano ba yan? Paulit-ulit na lang yung naririnig natin na balita. Kaya minsan, hindi na natin pinapansin yung totoo. Parang ako po, so sobrang dami, paulit-ulit na lang yung COVID, hindi ko na pinapansin yung mga sunod na balita kasi sabi ko, nakakasawa na. Meron din po ang mga balita tungkol sa mga wars sa Ukraine, sa Russia, nung sinundan din ng Iraq, tapos yung mga kaguluhan po sa Myanmar. So, ang ating mundo po ay napakagulo na minsan, dahil paulit-ulit na lang yung gulo, ay hindi na natin nabibigyan ng importansya. Sa mga kabataan din, bago ba yung pandemic, nung nag-face-to-face pa talaga sa klase, we are always taught by our teachers, by our guidance counselor na umiwas sa mga drugs dahil masama iyan. Tapos sasabihin natin, yan na naman yung topic ng orientation natin. Huwag gagamit ng drugs. Nakakasawa naman. Kaya nga po, minsan, yung mga warnings na binibigay sa atin, sa ating kapaligiran, warning na pala, hindi mo pa namamalaya na para sa'yo na. Kasi nga, paulit-ulit na lang yung naririnig natin. Kagaya ni Jim kanina, ni Jim Davis. Ang naririnig lang niya, may maingay na bata, may sumisigaw na lalaki. So feeling niya, common na yun sa kanya, na hindi niya na namalayan, na nakatutok na yung baril sa kanya, na it was already a hostage situation, na na siya, pagnanakaw na pala yung nagaganap sa kanila, at buti na lang hindi siya pinaputukan ng taong yon. So tayo rin, bilang mga taga dito sa lupa na hindi naman taga dito talaga, marami tayong warnings na naririnig sa mga kabataan na lang. O anak, cellphone ka ng cellphone, baka naman pwede mong pigilan. Anak, huwag ka magpupuyat kasi masama yun sa katawan. Kumain ka ng gulay, uminom ka ng tubig, mag-exercise ka. So lagi nating naririnig yan sa mga parents natin, sa mga teachers natin. Pero tayo, lagi nating sinasabi, paulit-ulit naman yung sinasabi nila, hindi na yun importante. Alam ko naman, bata pa ako, marami pa akong chance na gawin yan. So yun po ang warning po sa atin mga kapatid, mga kaibigan, mga kabataan. Minsan, yung mga sinasabi sa atin ng ibang tao ay tumatatak sa atin bilang, sige gagawin ko next time. Gaya na lamang po ng Three Angels message. So alam po natin na malapit ang pagdating ng ating Panginoon. Tapos tuwing nakikinig ka sa gabi-gabing sa 100 Days of Prayer or sa Week of Prayer, ano ba yan? Paulit-ulit na naman yung signs of the times, yung mga panawagan, kailan ba darating? Ako rin po nung bata po ako, siguro kasing bata ko po si Via, narinig ko po ito, talagang yung kabugpo ng puso ko talagang sabi ni Mama, ba't ka kakabahan? Mag-pray ka lang at at gumawa ka ng mabuti para hindi ka kakabahan. Tapos ngayon po ako ay may anak na din na kasing tanda na nga ni Via, kasing tanda ko na po noong mga panahon na yon. So
ganun pa rin po ang warning sa atin. So, kailan nga ba? Kailan nga ba tayo maniniwala? Ang sabi po sa ating mensahe ngayong hapon ay darating yung pagkakataon o panahon when there will be no more opportunities to act on the message. Kapag tayo po ay sinabihan, sa ngayon, pwede pa nating sabihin na, sige po, susundin ko yan. Pag sinabihan kang, magsimba ka naman. Sige po, tapusin ko lang yung SEM. O kaya, baka gusto mong maglingkod sa church. Sige po, kapag medyo may pera na ako sa work ko. Baka gusto mong sumama sa activity sa church. May pinag-iipunan pa ako, hindi ako maka-absent sa trabaho. Baka sa susunod po, yung paanyaya sa atin at pag-remind sa atin kung ano ang dapat natin gawin, ay hindi na po natin magawa dahil wala ng oras. Baka yung opportunity ngayon na gumawa ay mawala na po sa atin. And it will come a time na talagang mawawala na po yan sa atin na tinatawag natin close of probation. So sabi nga po sa 2 Corinthians 6:2, for he says, in the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I helped you. I tell you, now is the time of God's favor, now is the day of salvation. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, whenever we hear the message of the Lord and we hear warnings, isa puso po natin yun. Huwag po nating ipagsaalang-alang na paulit-ulit na lang, saka ko na lang gagawin. Kasi katulad nga po ni Jim Davis, paano kung pinaputokan na pala siya ng barel? So wala na, hindi niya na makukwento ang kanyang kwento. So tayo rin po, dahil sa kabisihan po natin sa pagtatrabaho, sa paghahanap buhay, sa pagmamando ng ating pamilya, ng ating bahay, sa paggagawa po ng pag-aasikaso ng kung ano-ano, ay nasasantabi na po natin ang panawagan ng ating Panginoon. At baka magulat na lang tayo paghising natin. Hindi na pala tayo makabalik. Or worse, baka po hindi na tayo magising. Kaya naman po ang panawagan sa hapong ito, pause for a while and listen to the message of the Lord. Nawa ay hindi po tayo matulad kay Jim Davis na nasanay na lang sa ingay ng mundo. Kaya tayo po ay mag-pause, pakinggan ang paligid, piliin ang papakinggan, manalangin, at gawin ang dapat nating gawin. Ito po ang aking dalangin at ang ating munting mensahe sa hapong ito. Maraming salamat at happy Sabat po muling mga kapatid.